Magandang araw sa inyong lahat. Ako pang inyong lingkod, Architect Albert Bersosa. At sa lahat ng mga architecture students sa buong Pilipinas na nanonood ng channel ko, welcome po. Mapa-umaga, hapon, or gabi nyo man napapanood ang video tutorial nito. So keep watching till the end. For today's video ay pag-uusapan naman natin ngayon ang tungkol sa plumbing. Bale, yung plumbing drawing ay nahahati sa tatlong bahagi. Una, yung plumbing layouts. Pangalawa, yung isometric plumbing at legends or symbols. At pangatlo ay yung general notes or specifications at yung septic tank at catch basin plan. Pero bago yon ay pag-usapan po muna natin ang mga sumusunod. Una, yung essentials of plumbing. Unang essential ay to convey fresh drinking water for the home or households or buildings. At pangalawa ay yung to convey wastewaters out of the building or the house or structures. Alam naman natin guys na karamihan sa mga sakit na dumadali sa atin ay yung waterborne diseases kagaya ng amoebiasis, LBM at gastroenteritis. Kaya importante na yung mga tubo natin walang tagas, walang leak, lalo na yung mga tubo na nakalublob sa mga kanal. Kadiri yon, tsaka pwedeng pasukan ng mga bakterya na magbibigay ng sakit sa atin. At syempre, yung proper disposal ng waste. Guys, merong dalawang klase ng waste na nilalabas ng household natin, no, o ng building. Una, yung solid waste at yung water waste. Kapag sinabi nating solid waste, ito yung nanggagaling sa CR or water closet natin, which is yung tae natin o yung gearbox. Kadiri, no? At syempre yung pangalawa ay yung wastewater, no? Which is yung pinangliligo natin, pinangtututbrush, at saka yung sa kitchen pag ginagamit natin na panghugas. At syempre, huwag natin kakalimutan yung mga stormwater, yung galing sa tubig ulan na bumabagsak sa ating bubong. Kaya importante na mailabas din natin yan sa household natin or building or bahay. Pero yung mga iba, tinitake advantage yung tubig ilan na yan. Iniipon nila para panggamit sa panghugas at saka pangdilig at iba pa. Susunod ay yung proper inclination ng soil pipe, which is 2%, or for every 100 cm kailangan meron siyang itataas na 2 cm para yung dumi na nasa loob ng soil pipe ay nakalutang lang at hindi mag-i-stay sa loob ng soil pipe na magkukause ng bara later on. At syempre, yung susunod ay yung proper location or installation ng septic tank or Poso Negro. As per code or RA 1378, ang septic tank natin dapat ay mayroong layo na 15 meters sa safe drinking water or sa clean drinking water para kapag nagkaroon ng leak sa septic tank hindi madadamay yung inuming tubig natin na magkukos ng grabing sakit sa atin. And bago ko makalimutan guys, itong video tutorial na to ay nirequest pala ni Armon Landicho, isang sophomore architecture students. So ito na yung request mo, Mr. Landicho. Lalong-lalo na sa mga architecture students na mayroong building technology. At sa mga architecture students na
first year pa lang at lalong-lalo sa mga magte-take ng architecture, kailangan yung panoorin to. So wala na pong patumpik-tumpik pa, proceed na po tayo sa ating unang part, which is kung paano gumawa ng plumbing layout. Pero guys, wait lang, preno lang. Meron lang ako mga importanteng paalala pag gumagawa kayo ng architectural, structural, plumbing at electrical drawing. Una, kailangan maayos yung pagkakadraft ninyo ng drawing nyo. Baliwala ang hirap nyo kung patsi-patsi lamang o kunwari-kunwari lamang yung pagdodrawing ninyo. And always consider line values. Kailangan gumamit kayo ng thick lines, ng hidden lines, ng mga object lines kapag gumagawa kayo ng drawings ninyo. So line values is a must. Pangalawa, kailangan yung title block ninyo kompleto, mga detalye. Ayaw ng isang prof ang incomplete or walang title block. Tandaan nyo yan. Pangatlo, kailangan makatotohanan ang mga drawings ninyo at hindi kinuha kung saan-saan. Guys, kailangan original yung drawings ninyo at hindi kinopya sa mga sites, sa mga libro at magazines. Kasi nalalaman ng mga prof ninyo yan na kinopya nyo lang. Pang-apat, kailangan malinis ang drawing ninyo at walang mga bura-bura at mga tinta na nagkalat yan. Ayaw ng mga prof niyan. Panglima, kailangan kompleto yung mga drawings ninyo at walang kulang. Isa sa mga mortal sin sa paggawa ng architectural, structural, electrical at plumbing ay yung di kompleto ang mga drawings. Karaniwan ang ibinibigay na grades sa mga yan. At siyempre, yung panghuli ay yung paano nyo isasabit sa prof ninyo yung mga drawings ninyo. Minsan may mga prof na gustong nakarolyo, minsan naman may mga prof na gustong nakatupi, at minsan may gustong mga nakaunat lamang. So follow the rules at kailangan naka-stapler o naka-fasten ng maayos yung mga drawings ninyo at ma-appreciate nila. So yan na po lahat yung mga importanteng paalala na dapat yung malaman. So ito na talaga, totoo na to. So let's start yung unang nating lesson, yung part 1, yung how to draw a plumbing layout. Okay guys, for our today's tutorial, gagawa po tayo ng ground floor plumbing layout at second floor plumbing layout. So ito pa rin yung mga ginamit natin o yung ground floor na ginamit natin dun sa nakaraan nating structural drawing tutorials, no? So at hindi ko na nilagay yung mga ibang details kagaya ng dimensions at column callouts kasi maglalagay tayo ng linya dito na posibleng mapatungan at hindi makikita pag pinakita ko sa inyo, no? So ang first step na gagawin natin, burahin natin yung mga door symbols, yung mga window callouts at saka yung mga fixtures dito. So tatanggalin natin yung lavatory at saka yung water closet. Okay, so tatanggalin din natin yung countertop dito. At ito, babaguhin natin yung pangalan, gagawin natin siyang ground floor plumbing layout. Okay, so guys, ito na po yung kinalabasan ng ating ground floor, no? So ito na lang yung natira dun sa ating ground floor plan. So tinanggalan natin yung mga fixtures at yung mga doors at saka yung window callouts, no? So dito sa right side, dito natin ilalagay yung septic tank. Guys, tandaan nyo na as per RA 1378, kailangan meron siyang layo sa fresh drinking water source na 15 meters para yung water source natin o kagaya ng balon at saka poso hindi makocontaminate ng mga
bacteria na galing sa Poso Negro kapag nag-leak. Okay, so ang unang step na gagawin natin ay lalagyan natin dito ng tinatawag natin na soil pipe papunta dito, no? Okay, so ito na yung kalalabasan ng ating ground floor plumbing layout. So unahin natin dito sa ating water closet, naglagay na lang ako ng elbow, tapos dito yung dugtungan dun sa kanto ay sanitary Y. Guys, tandaan nyo, huwag kayong gagamit ng ordinaryong Y, no? Kasi may posibilidad na may stuck lamang yung dumi dyan, no? Dito elbow lang ang ginamit natin kasi yung water closet meron ng built-in na P-trap or trap. Okay, then dito naglagay tayo ng P-trap ulit, tapos sanitary Y para sa floor drain. Okay, then dito ay clean out, tapos dire-diretso siya papunta dito, no, pa kanan. So gumamit po tayo dito ng long sweep at kombinasyon ng sanitary Y para mas ma-smooth yung maneuver o pagliko ng dumi, no? Tapos dito naglagay tayo ng parang pabilog na nag-i-indicate na meron tayong vertical pipe dito na papunta sa second floor. Okay, makikita nyo yung mga dugtungan dito, no, yung dalawang lines, yan yung nag-i-indicate ng dugtungan. So dito naman sa ating kitchen sink, naglagay tayo dito ng P-trap, tapos dito sa kanto gumamit tayo ng sanitary Y, tapos naglagay tayo dito ng CO or clean out, tapos clean out din dito sa labas para pag sakaling magbara itong linya na to, bubuksan lamang ito, tapos ay kukutkutin na lang ng tubero or yung may-ari mismo. Same as here, no, naglagay din tayo ng clean out, no. So proceed na tayo sa water line. So ito na po yung ating water line, no? So gumamit po ako dito ng hidden lines. So dito yung itong mga HB sa bawat kanto, no, o malapit sa kanto, yan po yung mga tinatawag natin na hose bib. Alam nyo ba yung faucet na mayroong roscas? So doon po kinakabit yung hose na may roscas mismo, no? Then dito sa baba, nandyan yung water meter natin at saka yung gate valve at saka check valve. Guys, importanteng maglagay ng check valve para yung tubig natin mula sa water source ay hindi babalik sa pinagmulan, just in case magkaroon ng negative pressure. Tapos yung gate valve kailangan nandoon, no? So kailangan nauna yung check valve bago yung gate valve, then yung water closet. So ilalagay natin dito from water source. So dalawa lang yan. So maaaring maglagay kayo ng tangke or sarili yung tangke, no, or nawasa or any other private distributor ng tubig. So yun yung mga good water source natin. Then dito sa CR natin naglagay din tayo ng vertical pipe, no, tapos ay horizontal pipe. So dito naglagay ako ng parang cross, which is yung faucet, at yung parang triangulo doon na sumisimbolo sa shower head or shower head, no, yung pag gusto nyo mag shower, no, yung may tumutulo sa taas. So naglagay din ako ng hose bib dito, dalawa, then hose bib din doon, tsaka hose bib din dito, no. Then kung matatandaan, kung mapapansin nyo, sharp lamang yung mga
kanto, no, wala akong nilagay na elbow kasi ang tubig guys kusa hindi na kagaya ng solid waste na pag nagbara sa mga kanto may stock doon. So unlike sa soil pipe, kailangan natin maglagay ng mga elbows at long sweep sa mga kanto, no, for smooth maneuver. So sa mga water pipe hindi na po kailangan. And another one, ang standard na sukat ng water line ay pwedeng 1.5 inches to 2 inches. So pwede yung gamitin yung PVC, UPVC, CPVC, no? Yan yung mga kulay blue or light blue na tubo. Tapos dito naman sa soil pipe, ang standard na diameter niyan ay 4 inches. Kailangan hindi bababa sa 3 inches yung soil pipe natin, or else magbabara yung tae o yung gearbox, no? So susunod naman guys ay yung materials na pwedeng gamitin dito. Pwede natin gamitin yung kulay black or kulay orange na tubo. Pwedeng UPVC, PVC, CPVC. Huwag lang kayong gagamit ng lead na tubo or yung asbestos cement kasi yung mga yon nagko-cause ng grabing karamdaman sa atin pag na-intake natin ng mga yon. So ang susunod naman guys ay yung storm water line. So guys, ito naman ang ating storm line. So kung makikita nyo dito sa apat na kanto natin, naglagay tayo ng tinatawag na catch basins. So ang abbreviation ng catch basin na ginamit natin dito ay CB. Dito, so may CB dito, CB doon, CB at saka CB. Gumamit din tayo ng broken lines or hidden lines dito to connect the catch basins. So ang purpose po ng catch basins ay sila yung mga sumasalok ng tubig ulan na galing sa taas. Okay? So yan po yung kabuuan ng ating ground floor plumbing plan, no, or plumbing layout. So kung may tanong po kayo sa tinakil natin ngayon, mag-comment lamang po kayo sa ibaba guys, no? So susunod naman po tayo sa susunod na drawing, which is yung second floor plumbing plan. Okay guys, so ito po ulit yung ating second floor plan na ginamit natin dati sa structural drawings natin, no? So kung makikita nyo dyan, andyan pa rin yung mga dating fixtures ng ating second floor plan. So dito ulit hindi ko na nilagay yung column call outs at dimensions kasi papatungan lamang niya yung mga lines na gagamitin natin, no? So pero matik na yon, no? So ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin muna natin yung mga plumbing fixtures kagaya nung sa lavatory, water closet, dun sa closet na 2 bedroom, tsaka yung mga fixtures dun sa loob ng walk-in closet at saka yung mga window call-outs. At siyempre, babaguhin na natin yung level, gagawin natin siyang second floor plumbing layout. So guys, ito na ang kalalabasan ng ating second floor plan. Tapos dun sa level natin, pinalitan na natin siya ng second floor plumbing layout.
So dito sa CR natin, kung makikita nyo, halos tinanggal natin yung pangalan at saka yung mga fixtures, no? Then ang gagawin natin ay gagawa tayo ng vertical pipe dito. Tapos lalagyan na natin siya ng P-trap at saka mga tinatawag natin na elbow at sanitary Y. So guys, itong magiging itsura ng ating second floor plumbing line. So makikita nyo dito guys, dun sa tabi ay dinrawing ko mismo yung itsura ng elbow, ng long sweep at saka ng sanitary Y. So halos yan yung mga gagamitin natin dito sa mga dugtungan. So dito sa portion na to, nandito yung long sweep at saka sanitary Y. Yan yung, tapos meron siyang tubo na papunta sa ground floor, okay? Then dito sa ating CR sa taas, naglagay tayo ng P-trap tsaka sanitary Y. Tapos sa water closet ay elbow tapos sanitary Y ulit. Then yung dito sa floor drain natin, naglagay din tayo ng P-trap at saka yung dugtungan ay sanitary Y. So dito sa tabi nilagay ko yung mga drawings ng mga binabanggit natin, no? Just in case nahirapan kayo na i-imagine. So ang susunod naman dito ay ilalagay na natin yung tinatawag natin na water lines. So guys, ito na po yung itsura ng ating water line, no? So naglagay lamang ako ng maiksing broken line dito or hidden line. Tapos naglagay ako ng parang pa-cross dito. Tapos horizontal line doon. Tsaka ito yung ating pinaka faucet. Tsaka dito malapit sa tabi ng floor drain, nandyan yung ating shower head na. So kung gusto nyo mag shower, yung meron tumutulo sa uluhan nyo, shower head yung gagamitin nyo. So maiksi lamang yung ginamit natin na tubo dito. Tapos naglagay tayo ng parang tuldok dito na showing na ito yung ating vertical pipe to ground floor. So ganyan lamang kaiksi yung ating water line sa taas. Tapos dito naglagay din tayo ng tinatawag na parang tuldok dito, yung BSTR or bent stack through roof. So yan yung magiging singawan sa loob ng ating soil pipe para yung mga dumi sa loob dumaloy ng maayos at hindi magbara. So yan na po yung kabuuan ng ating second floor plumbing layout. Kung meron po kayong tanong, mag-comment lamang po sa ibaba. Basta puro productive comments lang po at walang bashing. So antabayanan nyo na lang po yung susunod natin na video, yung part 2. So thank you for watching, and God bless and goodbye.